Hello! Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan, once again from Luzon, Visayas, and Mindanao, and saan mang sulok ng mundo, kamusta? Kung kayo ay bago, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga topics at updated kayo bawat live stream po natin. Manonotify kayo, okay? Ngayon, kung hindi naman kayo nanonotify, ang gagawin po ninyo ay i-unsubscribe ninyo ako pagkatapos i-subscribe nyo po ulit. Para lalo kayo manotify, i-click ninyo ang notification bell. Okay? So mga kamunting tinig, ito po ang kakapasok lamang po na balita na kung saan ay tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakakulong ngayon sa dahig na i-disqualify ang dalawang hukom sa dumidinig sa issue ng jurisdiction ng korte sa kasong crime against humanity. Matatandaan po natin, mga kamunting tinig, na ilang beses na pong lumabas sa mga social media na si Rodrigo Roa Duterte ay talagang inihiling sa korte ng ICC sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado na marami pong mga chismis, marakakahaka na pinipirahan lamang, hinuhututan lamang ng abogado itong si Rodrigo Roa Duterte dahil lahat naman ng kanilang mga petition, lahat ng kanilang mga motions ay puro denied ng International Criminal Court. Katulad lamang po nito, mga kamunting tinig, hiniling nila na i-disqualify itong dalawang hukom na dumidinig sa issue ng jurisdiction ng korte sa kasong crime against humanity na kung saan ay mabigat-bigat ito. By the way, sa kaso po ng crime against humanity, nagpahayag po ang Department of Justice na ang mga witnesses ay talagang isailalim po sa protection, no? Kailangan proteksyonan ang mga witnesses. Di pa natin alam kung sino ito, pero aabangan po natin 'yan pag nagkaroon na po ng confirmation of charges. So, paano man 'yan? Issue pa rin ng jurisdiction ang pinangalandakan ng kampo ng mga Duterte na dapat ang dalawang korte mag-inhibit o tanggalin dahil bias po sila. Pero ngayon lamang ito po ay tagumpay na naman sa mga bumabatiko sa hiling ng kampo ng dating Pangulo. Dahil hindi po reasonable ang sinasabi nila na bias itong dalawang judges na ito na kung saan ay may kinikilingan o kaya nga sa issue ng impartiality talagang gusto nilang ipatanggal, gusto nilang tanggalin. Hindi ko maintindihan paano naging takot ang kampo ng mga Duterte sa dalawang judge na ito. Hindi pa naman nasisimulan talaga ang eksaktong hearing. Ayun, may first appearance. Pero yung first appearance is just one process. Meron pa pong tinatawag na confirmation of charges. And aabangan natin yan kasi nakatakda po September 23 kataong kasalukuyan. So, ngayon, kung kayo po ay late, ano pong masasabi ninyo, mga Duterte de Hard supporters? Bigo na naman ang kampo ng tatay ninyo. So, ibig sabihin, mahina po ang mga legal basis ng kampo ni Rodrigo Duterte na dapat tanggalin itong dalawang hukom na ito, i-disqualified dahil po sa di umano'y issue ng jurisdiction ng korte sa kasong crime against humanity. So, syempre, paano pa yan sila katigan? Pati nga yung website ng ICC na hack, pati yung mga judges, binabatikos, pati yung kabuuan mismo na institusyon ng International Criminal Court ay talagang binabatikos. Lahat na lang babatikusin, lahat na lang ipipetisyon, lahat na lang isusumamo. Ngayon, wala atang piling ang kampo ng mga Duterte na napagbigyan. Kahit pa nga po itong interim release na ito, talagang marami na pong mga bansa ang nagpahayag na ayaw nilang kupkupin si Rodrigo Roa Duterte dahil tandaan ninyo, hindi basta-basta ang kaso. Crime against humanity. Alangan naman makialam ang ibang bansa dyan. Sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte, bahala na siya kung paano niya ipagtanggol ang kanyang sarili at bahala na ang mga abogado i-compensate ang mga milyon-milyon na binabayad bawat hearing nitong kampo ng mga Duterte na ito. Bawat gawa ng mga appeal siguro, or resolution, or motion, kung ano man ang tawag dyan, ay talagang babayad or binabayaran.
Kaya nga iba siguro nagdrama na nga na magbenta ng bahay para, uy, marami kaming abogadong bayaran, wala na kaming pera. But that's a tip of an iceberg. So ano po kaya ang masasabi ng mga vlogger, ng mga maka-Duterte kapag nabalitaan nila ito na talagang tuluyan ng ibinasura? So hindi na po nila ito hihilingin ulit. Kasi tuluyan ng ibinasura ng ICC ang hiling ng former president, ng dating Pangulo na ngayon ay Panggulo na. Okay? Sa pamamagitan po ni Sara Duterte at ni Baste at saka ni Pulong. Pumasok yung espiritong kahangal-hangalan ni Rodrigo Roa Duterte sa mga anak niya. Kaya ayun, salita ng salita, galit na galit sa Pangulo, iba yung kanilang kalaban, Pangulo ang pinupuntirya dahil akala nila maaagaw na nila ang kapangyarihan. Akala nila magagamit na nila ang taong bayan sa EDSA People Power na sawang-sawang-sawa na ang mga tao sa ganyang klaseng iskandalo sa Luneta or what they call this, sa EDSA. Kaya po, kahit na likutin man nila ang buong Pilipinas, kahit manghikayat pa sila ng mga tao, hindi po makakalabas si Rodrigo Roa Duterte ng buhay sa ICC. Ngayon, kung buhay man, edi congratulations, no? Kung halimbawa hindi siya makalabas at doon na lang siya mga tigok, ay di yan ay tawag ng panahon, no? Marami po mga nagsasabi na dapat ay parusahan niya ang kanyang mga kasalanan. Ngayon, kung siya ay inosente, i-prove niya yung kanyang innocence at pagkatapos hayaan niyang gumulong ang sistema, ang proceeding, no? Huwag na siyang magdrama-drama, hintayin na yan sa kulungan niya kung ano po ang mangyayari pagdating po ng September 23, 2025. Okay? So, mga Duterte Dihad supporters ay tagumpay na naman ito ng mga kumukontra dyan po sa pag-disqualified ng dalawang ICC judge sa kaso na kung saan sila po ay mga dumidinig, no? Sila po ang dumidinig ng kasong crime against humanity laban kay Rodrigo Roa Duterte ng bansang ito. Na kung saan ay ang crime against humanity ay inireklamo po ng kapwa natin mga Pilipino na tumutulong upang mabigyan ng hustisya itong mga biktima, lalong-lalo na po ang mga inosente. Mga inosenteng mga may pangarap pero maagang nawala, naglaho. Kaya ang nagsasuffer ngayon ay ang kanilang mga pamilya, both emotionally at the same time financially. Kasi karamihan naman po sa mga napatay sa panahon ng Duterte War on Drugs, itong mga kabataan, itong mga inosente, o itong hindi mo napatunayang sila po ay talagang big time, no? Mga kamunting tinig, ang nangyayari ngayon, bawat petisyon ng kampo ni Rodrigo Duterte na hindi po kinikilingan ng ICC. Okay? So, ayan lang. Again, once again, sa mga bago po dito sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like. So, ulitin ko ang balita na ito, flash report. Tuluyan na pong ibinasura ng International Criminal Court ang hiling ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mag-inhibit o i-disqualified ang dalawang hukom na dumidinig sa kasong sa jurisdiction ng korte sa kasong crime against humanity. Marami po ito mga kamunting tinig pero hindi ko na ito pababasahin pa sa inyo, no? Lumabas ito July 3, 2025, the plenary of judges of the International Criminal Court. Okay, situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Sa 13 pahina, nilahad po ng International Criminal Court ang kanilang mga reason kung bakit hindi po nila pagbigyan ng hiling ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-disqualified ang dalawang judges na siyang dumidinig sa kaso dyan sa International Criminal Court against crimes or crime against humanity. So, marami po dito nilahad ng ICC to. 13 pahina. Puntahan nyo lamang po ang iba't ibang mga social media sites at makikita po ninyo. It was issued July 3, 2025. Kaya po, bago-bago po ito na balita, mga kamunting tinig, na talagang tinuluyan na or tuluyan na. So, ang tanong kung tuluyan na po na ibinasura ang hiling ni Rodrigo Duterte, so, ibig sabihin, hindi na po sila makakahiling ulit. Hindi na. Okay? Wala, saan nila iaakyat? Sa wala namang Court of Appeals
Okay na talaga magdinig niyan. Kasi ang Court of Appeal ay talagang if na-convict na si Rodrigo Roa Duterte, pwede pang mag-appeal sa appeal chamber ng ICC. Okay? So, salamat at mabuhay po tayo ng mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Salamat and mwah, mwah, mwah.